Antay-sarado ang convoy ni dating Pangulong Estrada mula sa kanyang pagalis hanggang sa kanyang pagbalik sa Tanay Rizal. Pero nakuha pa ng dating Pangulo na kumabay sa mga taong nadaanan niya. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Tanay Rizal. Susan, kamusta na dyan? Mike, bago pumutok ang araw kanina ay lumabas na ang ilang pulis na nagbabantay kay dating Pangulong Joseph Estrada dito sa kanyang rest house sa Tanay Rizal. Pasado alas 7, lumabas na ang convoy ng sasakyan na maghahatid kay ERAP sa Sandigan Bayan. Kasama rito ang mga tauhan ng Special Action Force at Police Security Protection Office sa pangunguna ni Chief Superintendent Ricardo Hilumen. Si ERAP nakasakay sa itim na SUV. Bahagya lang ang tint ito kaya kitang-kita si ERAP. Pagdating sa gate, tumigil ang sasakyan. Baka sa mukha ni ERAP ang pagkabalisa. Gusto rin niya magsalita pero bantulot na sabihin ang nais iparating. Sa bulubunduking bahagi ng Tanay at Barasisal dumaan ang convoy ni ERAP habang nakatugaygay ang helicopter ng PNP na madalas ay mababa ang lipad. Sa mga dinaanang lugar sa Rizal, tila pansamantalang tumigil ang mundo ng mga tao. Nakatitig ang karamihan. Yung iba, may hawak ng mga streamer ng suporta. Kumakaway ang iba habang ang mga sasakyan sa lansangan nagbigay daan sa convoy. Si ERAP din, nang papalapit na sa Sandigan Bayan, ibinaba ang kanyang bintana at kumaway sa mga tao. Matapos ang mahigit isang oras, sinapit ni ERAP ang Sandigan Bayan bandang alas 8:30 ng umaga. Naging bahagi ng spekulasyon kung saan ikukulong si ERAP sakaling siya ay makonvict. Finding the accused, former President Joseph Ejercito Estrada, guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder. Matapos iba ang hatol na guilty si ERAP sa kasong plunder, pinayagan ng Sandigan Bayan na bumalik si ERAP sa rest house niya sa Tanay Rizal. Considering the former position of the accused in this case, the court allows his continued stay at his place of detention as Tanay Rizal until further orders from this court. To the Filipino people, yes, sir. Yes, sir. You pray for me and especially for our country. Sir, Sa pagkakataong ito, dalawang chopper na ng PNP ang naghatid kay ERAP pabalik sa Tanay. Mike, sa mga oras to, tahimik at madilim ang paligid dito sa Tanay Rizal. Ang nagsisilbing ilaw lamang dito ay ang ilaw nung gate dito sa rest house ni dating Pangulong Joseph Estrada. Mula nang dumating si ERAP dito kaninang pasado alas 12 ng tanghali ay wala pang dumarating na ibang sasakyan. Kaninang pasado alas 6 ng gabi, isang pulang expedition na may plakang LNE 999 ang pumasok sa loob ng compound nitong rest house ni dating Pangulong Joseph Estrada. Mike? Susan, sino naman sa kayo ng expedition na yun na pumasok dyan sa compound sa Tanay Rizal? Mike, mailap na mailap itong mga pulis na nagbabantay dito sa gate. Kapag tinatangka natin silang lapitan para tanungin, ay agad-agad silang pumapasok. Kaya hindi na natin sila matanong pa kung sino ang sakay ng pulang sasakyan. Maraming salamat. Susan Enriquez sa Katutok Live mula sa Tanay Rizal. Maraming estudyante sa Maynila ang hindi pumasok ngayong araw, lalo na yung mga nag-aaral malapit sa Malacanang. Nakatutok si Gerald Uy. Inabutan ng GMA News na nagbabasketball na lang ang mga estudyante dito sa Ramon Avancenia High School malapit sa Malacanang. Hindi na kasi nagklase mga guro dito dahil konti lang ang pumasok. Kahit kasi binawi ng deklarasyong walang pasok sa mga eskwelahan malapit sa Menjola, mukhang nagkusa ang mga magulang sakaling magkaroon ng rally. Probably the reason why there were less attendance this morning is because the parents are the ones who decided na huwag nang papasokin ng mga anak nila. Dapat dineclare na nila na walang klase. Wala rin namang ginagawa kami. Marami rin daw absent sa VMAPA High School sa Menjola. Students will be absent today are considered excused because we know the situation is different from a regular day. Naging regular naman ang klase ng Jeronimo Santiago Elementary School at Mabini Elementary School. Maaga naman daw nilang naanunsyo ang pagbawi ng class suspension. Pero anila, sanay na silang maapektuhan ng mga nakaambang gulo sa Menjola.
No choice naman tayo. Kasi yung location ng school, hindi naman natin pwedeng ilipat na. Gerald Uy, nakatutok 24 oras. Galit ang nangibabaw sa pamilya Estrada sa hatol na guilty ng Sandigan Bayan sa dating Pangulo. Mula sa bahay ng mga Estrada sa Polk Street sa Green Hills, San Juan, nakatutok live si Maris Sumali. Maris, kamusta dyan? Mike, magkahalong puot at lungkot nga ang nararamdaman ngayon ng pamilya Estrada matapos hatulan ng Sandigan Bayan si Erap ng guilty sa kanyang kasong plunder. Taliwas sa sinasabi ng streamer na ito, guilty ang naging hatol ng Sandigan Bayan sa dating Pangulo. Kaya naman maluha-luha ang pamilya Estrada nang bumalik sa kanilang tahanan. Pero hindi raw dalamhati kundi galit ang mas nangingibabaw sa kanila. Ba't ako iiyak sa ginagawa niyang mga yan? Magagalit kasi ang plunder, malversation of public funds. Pero, kinambit nila siya sa wedding. Naniwala sila kay Chavit Singson. Paniwala nila may kinalaman ang palasyo sa hatol sa dating Pangulo. Matagal na itong itinanggi ng Malacanang. Kung hindi siya iko-convict, may question ng legitimacy. Hindi ba? May marami silang problema pag kung i-acquit nila siya. Di raw maipaliwanag ni Dr. Aloy ang kalungkutan. Pagamat nakuha pa raw ngumiti ni Erap matapos mahatulan, masama raw talaga ang loob ng dating Pangulo. Si Jude na isa sa mga anak ni Erap, di na kaya nang magtagal sa Sandigan Bayan. Kaya matapos ang hatol, agad umuwi. Inaasahan na namin na ganitong mangyayari. Dahil marami na kaming nakabasa at naririnig tungkol dyan sa kasong yan. Siyempre, pag nandyan napakasakit din pala. Maging ang mga kapatid ni Jude na sina Jackie at Jinggoy naging emosyonal. Dito sa kanilang bahay sa Polk Street, nakaabang na ang mga kaibigan at pamilya ni Estrada para suportahan sila at ituloy ang vigil. Of course, I feel sad because I knew him since he was just a plain Joseph. We were really close friends. Siyempre, masakit din naman nasasaktan din naman kami. Lahat naman kami dito nararamdaman din namin yung naramdaman ng pamilya. Naiyak ako kanina. Ang sama nang hinahatol sa kanya. Mike, ayon kay Dr. Aloy ay handa naman daw harapin ni Erap ang mga panibagong pagsubok pero wala raw sa isip nito ang pardon mula sa Malacanang. Samantala, nakatakda namang tumungo si Dr. Aloy sa Tanay Rizal ngayong gabi para samahan ang kanyang asawa. Mike? Maraming salamat, Maris Sumali, nag-uulat live mula sa San Juan. May mensahe kay Erap ang dalawang dati niyang kaibigan na sina Atong Ang at Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Sina Ang at Singson ay parehong may malaking kinalaman sa takbo ng kaso ni Erap. Nakatutok si Maki Pulido. Star witness ng prosekusyon si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sa testimonya noon ni Singson, itinuro niya si Charlie Atong Ang bilang taga-abot umano kay Erap ng kickback mula sa tobacco excise tax. Isa sa 4 na punto sa kasong plunder. Pero sa desisyon ng Sandigan Bayan, sinabi nitong hindi na patunayan ng prosekusyon na nakinabang nga si Erap sa tobacco excise tax. Sabi ni Singson, ito'y dahil hindi nagamit na testigo si Ang. Excise tax, hindi siya na-convict doon dahil di namin ginamit si Atong Ang. Kasamang kinasuhan si Ang sa kasong ito, pero hindi siya kasama sa hinatulan kanina dahil nakipagkasundo na siya sa gobyerno sa ilalim ng isang plea bargain agreement. Umamin siyang guilty sa mas mababang kaso ng panunuhol kay Erap at pagbalik sa gobyerno ng 25 million pesos. Pero ayaw niyang sagutin ang mga tanong na may kinalaman sa kaso. Bawal kasi sa akin, basta may parte sa kaso. Kasi ako pwede mo salita yun ang sa akin. Pero magkaiba sina Ang at Singson ang reaksyon sa sinapit ng dating kaibigan. Nung makita ko yung conviction kanina, namarinig ko, nalungkot din ako. Malungkot talaga. At least, nabindicate kami natutulad ang sinasabi namin. Sabi ni Ang, sana'y tanggapin na lang ni Erap ang pardon sakaling alukin ito ng Administrasyong Arroyo. Kahit di na sila nag-uusap ng dating kumpare na itinuring niyang tatay-tatayan, gusto raw niya itong makitang malaya na. Kung ano man ang mangyari, sana sa maganda mapunta. Si Singson naman walang pakialam kung mabulok o hindi si Erap sa kulungan. Basta raw umamin ito sa mga kasalanan niya.